Punta na tayo sa ating casters. Isa na lang ang kinakailangan na magkabilang kupunan. At isa lang ang mag-move forward. Malalaman natin yan sa pagsasara nitong game number 5. Pero pauli, pasok muna tayo sa ating Land of Dawn. Grabe, hindi ko matanggal sa sarili ko yung hype and excitement para sa labanan ng Ling at Lancelot. At takal natin di nakita to. Oo, kumbaga, na-throwback ako, Season 7. Ito yung season na kung saan papugian lahat ng mga jungler. And ngayon, King Kong, hawak niya rito yung Lancelot. Siguro, medyo hiram na rin mula sa kanilang mga kapatid mula sa Indonesia dahil nakita rin natin si Kyrie nung nakaraan na naka-Lancelot. But this time around, it's the Sigma jungler on this hero. Pero alam mo, for Twisted Minds you couldn't have asked for a better draft for game number 5. Hawak mo yung Iritel versus Granger. Nakaling ka versus this lineup na all-in sa early game. Pero kapag nagpumalya ng early game, wala silang sagot sa Ling. And imagine even the Tigreal na nabanggit nga nila, Chantel, parang yung pag-pull off nito, ang ganda nung pwede maging sequence. Oo nga, yun yung nakakatakot dun. Again, isang magagandang implosion. Madalas na natin nakikita kay Escalera noong mga panahon na ito talaga ay ginagamit niya. At masasabi ko na comfort sa comfort pa ang hawak ng Twisted Mind dito. Bukod siguro dun sa back siya, hindi ko sure kung ito ba ay parte talaga. And gusto ko yung sinabi ni Midnight, flex talaga to. Tinulo. Kumbaga may juggling ng pros and cons for the Tigreal pick. Siguro ang naisip dito ng Twisted Minds is at least malilimitahan nila yung pwestuhan nung jungler tsaka nung gold lane. It forces the Purify from Kelra. That means na free access yung Ling onto the Granger. And also, kailangan mag-double down dito ng Onyx Philippines talaga na makuha yung early game. Kasi if hindi, lalabasan tayo sa punto ng game na yung Iritel ay sobrang hirap patayin. Kaya pag tinignan mo yung lineup dito ng Onyx Philippines, wala na nga sila sagot sa Ling, wala pa sagot sa Iritel. At ngayon, hahabol sila, James and Escalera, of the 3 members. Kuna talaga. Naku, tinamaan din ng stun na Brusco ay nakakuha ng kill. Habang Tempest of Blade, nabitawan ng Aren. Tumama isa. Ay, grabe naman. Hinto. Nasakto at napatigil. Itong si MP the King, si Hajizi ay kailangan ding lumayo. At ang Onyx ngayon ay kukontrolin na at kukunin itong unang Lord ng laban. Sabi ni Turtle pa lang, mainit ako wait lang. Even Onyx, sobrang init, di ba? Imagine, before the Turtle, dalawa muna kikitilin. Sabay atras, kuha ang objective. Yeah, kailangan talagang mag-init dito ng Onyx Philippines kasi again, yung concept ng kanilang lineup ay all-in early game. Meron naman silang damage scaling with the Lancelot as well. Pero ang context kasi dito, for Onyx Philippines, laban kung laban. Kung mag-farm ka, wag na lang kasi lugi ka sa farman. Laban sa Twisted Mind. So pressure is everything here for Onyx Philippines. Kaya nila kinuha din yung Khalid para ma-amplify yung rotation nila, yung team fight ability nila with the damage mula dito kay Brusco sa early pokes, pati na rin yung Raging Sandstorm. So maganda yung lineup dito ng Onyx. They're equipped to deal with the team fight of the Eve, of the Tigreal. Okay, pag 1v1 kaya na Brusco ay nandun. Aabutan ba? Ang bilis tumakbo dito ni Outplay. Nagamit niya yung kanyang sprint. Pero Super Prince, binibitbit si Escalera. Hindi tumama yung Raging Sandstorm. Buti nilang iwalang mga minions doon. At mapipilitan mag-recall. Wait lang! Lang, boss! Nahulit na dali. Itong si King Kong. Ngayon naman si Kirk. Pwede pa isa. Mag-inig sa target natin ng Twisted Minds. To the rescue na rin ito si Brusco. Nakaikuha na ng kill. Dito si James. A flicker from Brusco. Si Super Prince buhay pa rin. Pero dun sa may bandang itaas, may nagaganap din na aksyon. Grabe, yung nasabihin na natin cross-map play dito para sa Twisted, hindi sila pumayag. Na ganuin lang sila, kahit na-exhaust yung flicker doon sa may top lane SK. Kumbaga, kahit paano dapat hanap sila ng trade. And for King Kong, dapat mag-ingat sila doon sa mga ganong klaseng trade, especially if siya yung mamamatay. Kasi winning condition dito ng Onyx Philippines sa tumabay Lancelot. And ano naman yung pwede natin makuha dito onto the stats for MPL Philippines all-time hero stats to ng Lancelot. Ngayong hawak to ni King Kong. Ano yan? Binuwat ni Carl TC yan. Binuwat ni Carl TC tsaka ni Irad. Yung nga pala. yung mga Lancelot na birahan nga pala. Mga Lancelot main. May GC kami niyan. May bagong GC tayo na nakikita dito. Di pa Thursday pero nag-throwback at bumalik nga ang isang hero which is ang isang Lancelot. Pero going back, tama kayo sa formation na mas more on team fight, pick-off ang target ng Onyx. At ganun yung ginagawa. So for Twisted, in-adjust sila, gumaganon na rin silang stilo. Tsaka naganda nito napakaganda simula. Pero naipit ata si MP the King. Napilitan siya na gamitin yung kanyang Tempest of Blade. Pero ang tanong, makatakas mo siya! Hindi, sinagot na kagad ng Monster Mage. Lahat ng pwede niyang bagsakan doon sa Tempest of Blade, nilatagan ng ilaw ni Super Prince. Sobrang greedy ng choice
ni MP The King na mag-contest pa ng Turtle knowing na Top lane, nandoon yung Onyx Philippines. And so far, ganun yung behavior na pinapakita ng Onyx no. Willing silang mag 5-man, 4-man sa objectives na tinitake nila. Yeah. They could have just taken the Granger kill sa may top lane or even if hindi nila mapatay si Killer, at least force the Purify. And ito na nga yung susunod na plano nila kasi walang energy si MP The King Okay, si Kelra ngayon, kailangan matras. Gamit yung kanyang Purify. Pilit na to. Super Prince na medyo pilit nga talaga. Nakakuha si Kirk ng kill. Even yung Revitalize ay nagamit na the Force dito ni James. Ngayon, isasalubungin na siya ng pamilya. Sabi niya, huwag kayong gaganyan-ganyan sa pamilyang to. Abang si King Kong, tumabaho rin sa gitna. The family that sticks together talaga is stronger together ngayon for Onyx Philippines. Taking down James. Sobrang laya nila ngayon sa mapa. Yeah, ito yung mga cracks na pwedeng i-capitalize ng Onyx Philippines, yung mga cracks sa laro ng Twisted Minds. With that mistake from MP The King na nagsubok pa siya na kumuntas ng Turtle, very greedy, na slow down yung play sa top lane, nakareact yung Onyx Philippines, and nadepensahan nila si Kelra. And this allows Onyx to have incredible momentum pagdating ng mid-game. Okay. Kalahati buhay ni MP The King dito at Heavens of Blade ay nabitawan! Pero nakakuha na si GC ng kill. MP The King nag-aantay ng pagkakataon kung kailan siya bababa. Si King Kong ay nababawasan din. Pero matibay talaga ang pamilya at masosurvive nila yung ginawang 5v5 team fight dito ng Twisted. Yeah, and even the foundation, no, ang dami nilang na-exhaust na battle spells here for Twisted Minds. At isang initiation talaga yun. Muntik pa maabutan. Ganda parang attempt ni Brusco, ginamit kagad yung first kill. Just in case, nandun pa, at least saves up some walking time. Pero nanakawa ng purple buff si Ling. And as we all know, the entire nation knows, kapag walang purple ng Ling, ay wala siyang silbi. So, for MP The King, need niya muna mag-recovery, kailangan niya ng farm. Pero again, it falls to the momentum of Onyx Philippines. Ito yung timing talaga. Ito yung power spike ng lineup nila. Lalo ngayon, kompleto na yung Sky Piercer. So, if you're Twisted Minds, you're looking to find trades right now. Yeah, and even Brusco isn't scared, no? Nakita natin, even with the Raging Sandstorm, Desert Tornado pa nga lang enough na eh, diba? Yung ganong klase mga pagsilip, masakit pa. Nako, speaking of masakit, tatlong pagong ay makukuha dito ng Onyx Philippines. At napakahirap nito. Kung maalala natin, regular season, lahat ng games na ipinanalo nila ay talagang snowball sila pagdating sa early. Oo, kumbaga kung may record lang tayo ng win rate ng Onyx Philippines kapag nakukuha nila yung tatlong pagong, napakataas niyan. Sobra. PNC lang ata tumalo sa kanila niyan. At nagre-reflect din yan sa ating gold leaners here by BPI. And with the gold, enough na rin yung pambili nila in terms of damage dito na nakita talaga natin na nagre-reflect, nanunuot sa mga members ng Twisted. Yeah, ang hirap nito. Pero hindi pa rin naman imposible. Twisted Minds, again, ito yung sinasabi ni Midden kanina na may kondisyon yung kanilang lineup. Hindi na nasagutan yung early ng isang Ling or yung snowball ng isang Ling. Pero meron pang mid, meron pang late. Yeah. Kaya lang, alam naman natin ang Onyx, hindi nila hinahayaan na kapag nakakuha sila ng early, dapat hindi bibitawan. Even the plan B, para bang kinukontra agad midnight. Yeah, yung fallback plan kasi dito ng Twisted Minds nakadepende sa magiging early game dito ni MP The King. Again, just one small decision mula kay MP The King. Isang mistake lang ay sobrang capitalized dito ng Onyx Philippines. And ngayon si Outplayed, yung late game insurance na meron sila, lalo lang lumalayo. Kumbaga yung bukas nila nagiging 2 days later, magiging 3 days later. Kasi ubos yung farm dito ng Twisted Minds. Si MP The King lang yung pwede lumabas. Etong 6K gold lead na to for Onyx Philippines. Baka next team fight na makita natin na lalaban dito yung Onyx, baka 8K, 9K, 10K na yan even. Oh, and it all boils down nga do sa one small step na ginawang one giant leap naman ng Onyx Philippines. By taking down MP The King that early, sobrang na-deny na nga nila sa jungle, na-deny pa nila dito sa control sa mapa yung Twisted. Di lang yun, bantay sarado pa nila yung bawat kanto dito ng mapa. Oh, tsaka kada apak dito ni MP The King dun sa mga bato, may nakasilip na Kirk, may umiikot-ikot na Brusco. So talagang kung ikaw ay Ling, magdadalawang isip kang bumaba no? Oo, pero katulad nito, gusto man mauna ni Escalera dito sa mga ganyan taguan. Pero it's a bit too late kasi nandiyan na nga sila Kirk. Tapos pagpasok pa lang nila kay Kirk. Ang hinit ang buhay. Oh my gosh, grabe din Sonata. Patay kagad ito nga si Outplayed at mababasag na rin nila yung Torres sa gitna. Nahihirapan na ang Twisted Mind mag-react. Grabe no, simulan mo King kung tatapusin ko. Galing ang goal! At ngayon, tinatapos yung mga buhay din nila. Grabe naman yung ratsyada ng mga bullets dun. Aray! Babawi ata si MP The King mamamatay din si Kera. Tatakas si MP. Pero bumaba kasi yan. Alam nilang bumaba Alam nila. And King Kong
ay nakalinis din, nakakuha na ng kill. Pero patay si Kelra, malaking bagay yun. For Twisted Minds. It slows down the game of Onyx. Hindi ganun ka-comfortable ang Onyx ngayon na mag-lord, so baka ubusan na lang nila yung resource ng Twisted Minds, which buys a little bit of time para sa Twisted, pero hindi parang ang hirap sabihin na enough to para makarecover yung Twisted Minds kasi ang laki pa rin ng lamang dito ng Onyx. Even yung 1v1 na matchup dito ni Kelra tsaka ni Outlade, napakalaki ng lamang niya. I think more than 2k gold yung lamang ni Kelra. And actually, kahit pa paano, yun yung sasabi na parang hindi pa satisfied yung Twisted doon sa shutdown onto Kelra alone. They need to do more kasi yung fallback nga ng plan nila is somehow kailangan ng buy time. Pero ngayon, sa oras na ito, Onter Infinix in-game equipment check, grabe yung gap. Kahit jungle to jungle na tingnan natin. 4,000 gold yung kalamangan dito ng Twisted Minds. Pinakitaan sila dito ng Sigma pattern after controlling yung jungle dito ng Twisted Minds from the 6-minute mark. 9 minutes, nag-level 15 si King Kong. So nag-checklist tayo sa jungle. Ngayon yung mid-game spike ng Onyx Philippines, yung gusto nilang i-check next team fight. And 11 minutes into the game, nabuo na rin yung Blade Blade of Despair niya. At ngayon, grabe yung agod ng mga Thorn Throws niya. Oops! Even si James, natutulaw kagad, napilitan, nagamitan yung kanyang Revitalize. Ayun yung Ayun, si haharap. Kera, pokes lang ang binibitawan. Super Friends, sinasalo lamang niya yung damage from HJC. Mapoprotektahan ba nila yung Torres sa gitna? Yes, sir. Pero may next wave pa ng minions. Ipipilit ba ito ng Onyx Philippines? Wait lang, si Brusco at si Kirk. Umaabante na rin at matagumpay na pagbasag sa gitna. Another wave of defense para sa Twisted Minds. Pero Onyx Philippines, kita mo naman, tuloy-tuloy lang yung pag-abante ng mga wave na dala-dala nila. Nagpa-farm pa nga si King Kong eh. Oo nga eh, tinawag na siya. Pre, pwede na tayo King pumasok. Kong! King Kong! Si King Kong! Naku, tinahin na nakakatapirmahan. Mamamatay ang dalawa. Magiging tatlo pa nga ba? Nakabawi din. At si MP na lang ang natitira. Ang pamilya ay sumisigaw na dahil sila mag-advance sa next round. The defending champion will still stay ngayong playoffs as they eliminate Twisted Minds. Oh my gosh! Sino nag-akala? Sino nag-expect? Pero sa huli, ang pamilya pa rin ang mananaig. There can only be one king